Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel ng Yaris Garden. I-share ko po sa inyo ngayon kung paano natin mapapabulaklak ng kumpol at marami itong mga ganitong klase na bougainvillea. Halos nag-uumpisa na siyang mamulaklak pero makita nyo, kahit mamulaklak siya, hindi siya maganda. Ay tuturo ko po sa inyo kung paano yung paraan para mapakumpol natin yung bulaklak, magandang tingnan. At mapapabulaklak natin ng marami. Ganito lang po ang gagawin natin. Ipo-proning po natin. Example ko sa inyo ito, isa na to. Una po natin tatanggalin itong mahahaba niya. Nakita niyo yung mga dulo niya. Dati namulaklak na yan, kaya lang humaba na siya. Ngayon hindi na i-trim, kaya ganito. Naangrag, di ba? Dapat dito, ma-trim natin na maganda para mamulaklak siya dito sa mga ganito. Eh kung mamulaklak dito, mahahaba, hiwa-hiwalay din ang bulaklak niya. Basahan mo natin na trim dito. Ganyan. Tanggalin natin yung mga sanga niya na hindi na kailangan. Mamumulaklak man siya pero hindi na siya maganda. Konti lang naman, tatanggalin natin yung pinakamahaba sa yung mga pangit na sanga. Nakita niya, namumulaklak na. Konti lang, di ba? Tanggalin natin yung mga pinagbulaklakan. Kung may makikita tayo. Kasi pagka hindi natin ginanito, hindi magiging kumpul ang bulaklak niya. Merong mahaba, meron na malayo, merong maiksi. Diba? Konti lang naman. Ayun, titingnan natin sa may puno niya, baka merong mga sanga na hindi na maganda para maliwanag yung puno niya. Nagiwalas. Kagaya dito, pwede natin tanggalin ito. Hindi na rin mamulaklak na maganda ito. Bawasan natin dito. Ito, tatanggalin na rin natin dito. Ito malilit na sanga. Konti lang naman. Hindi na rin mamulaklak ito. Tanggalin na rin natin. Nililinisan ko sana. Ito pa. Dito natin na may dulo tatanggalin. Kung medyo maganda pa yung sanga dito kung merong hindi magandang forma dito natin magtatanggal. May dulo. Diba? Pag namulaklak yan, kumpol na. Hindi na naman natin isasagad kasi panahon ng pamumulaklak ngayon. Kung isasagad natin na yon ngayon, matatagalan pa para mamulaklak kasi mag-uusbong pa yan, kakapal pa yan bago mamulaklak. Ngayon din namumulaklak na siya, kaya ganun lang para maging kumpul lang yung bulaklak. Ganyan. Saka natin ngayon aabonuhan. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano yung pampabulaklak na abono na ilalagay natin, na ihahalo natin sa tubig. Kung gaano karami yung gaano karaming abono, gaano karaming tubig ang ihahalo natin para sakto lang, yung hindi pa siya sobra. Kasi kung minsan sumusobra, di ba? Yun ang masakit sa halaman pag sumobra. Sa halip ang bulaklak, nawawala pa yung bulaklak. At maghahalo tayo. Tapos natin na mai-trim, maglalagay tayo ng abono. Ihahalo natin sa tubig itong pampabulaklak na ginagamit ko, yung triple coated. Pero ngayon ihahalo natin sa tubig para ma-sure ninyo yung dami na ilalagay ninyo.
Lalagay tayo isang kutsara. Sa ganyan. Kunti lang. Mahirap yung sobra. Ngayon, nahaluan natin ng 4 na tubig. Apat na tabo. 3, 4. Ayan. Ngayon, hahaluin natin. Hanggang sa malusaw siya ng gusto. Mainam ito kung mag-aabono kayo ng ganito, ibabad nyo muna ng kahit 1 oras. Para, kasi medyo matagal malusaw. Triple 14 to. Ngayon, pagkalusaw ng ganyan, ito parang mapukulay gatas Ito ang pinakamadali ito, hindi kayo masosobrahan ng abono. Pwede nyo gawin sa twice a month o kaya naman minsan lang kasi pag nilagyan ninyo ng ganito, nakita nyo mga 2 weeks hanggang 3 weeks punong-puno ng bulaklak. Huwag nyo nang uulitin, hayaan nyo na siya. Kasi baka makasama pa kung aabonuhan nyo na naman. Pero pagka nilagyan nyo ng ganito, 2 weeks na, kukunti pa rin yung bulaklak. Pwede ninyong ulitin kasi kulang yung nailagay ninyo. O, di ba? Kasi pagka may bulaklak na yung bougainvillea natin, halos full bloom na, huwag na natin aabonuhan. Kasi malamang na malaglag yung bulaklak, lalo kung masosobrahan. Kasi ingat tayo sa pag-abono. Kasi kailangan natin yung abono dyan para dumami ang bulaklak. Diba? Tsaka para mamulaklak ng gusto, huwag laging basa yung lupa. Yung ganito, kaya nyo siyang mag-dry. Saka nyo palang uli po didiligan. Hindi nyo mag-dry, diligan nyo uli. Ngayon, kung mainit masyado yung panahon, ting 2 araw, pagka basang-basa pa rin, huwag nyo didiligan. 3 araw na lang ninyo diligan. Pero pag full bloom na, kahit araw-araw yung diligan, huwag lang sobra-sobra. Kasi pagka full bloom na siya, sobra-sobra din kayo sa dilig, madali din malaglag yung bulaklak. Ayun, nakita nyo, bakit na dinidiligan ko naman, nalaglag agad ang bulaklak. Alam niyo yung mga bulaklak ng bougainvillea, abutin niya ng 1 month hanggang 2 months, punong-puno pa rin ang bulaklak yan. Matagal bago malaglag, kung tama yung pagdidilig ninyo. Huwag nyo naman na, kunyari, umulan, umambon, basta yung ibabaw, hindi kayo nagdilig 3 araw na, maaari na may posibilidad na yung ilalim niya, nung pinakapat nyo, dry na. Maaling yung bulaklak ng bougainvillea, malupot, malalaglag din siya ng unti-unti. Kaya nasa tamang pagdidilig lang. Huwag nyo din pababayang matuyo ng gusto pagka marami ng bulaklak. Pero pagka kukunti pa yung bulaklak, gusto nyo pa bulaklakin, medyo bitinin nyo sa tubig. Ganun ang gusto niya Wala tayong magagawa. Ayun, pukulan tayo dito sa hinalo natin. May isang kutsara na triple 14. Lalagay lang natin dito. Saktong 1 liter, lagay natin dyan. Para mamulaklak na siya. Yan, sa loob ng mga 2 weeks yan, hanggang 3 weeks yan. Papakita ko sa inyo na ito white. Para silver white ito. Makikita nyo yan. I-update ko kayo. Sa loob ng 2 weeks yan, punong-puno na ng bulaklak yan. Itong mga natira na to, ilalagay ko pa dun sa, meron pa akong bougainvillea na hindi pa masyado na mga bulaklak. Tara kayo. Punta tayo. Ito
yung may mga bulaklak na ito. Binuhuan ko siya ng direct. Sabi ang bilis dumami ng bulaklak. Oh. Ito. Ayan, may mga bulaklak na. Ito, nabunuhan ko na yan, pero dapat huwag na natin napunuhan ulit, baka malaglag, di ba? Ito, namumulaklak na rin. Oh. Pero meron pa akong hindi namumulaklak dito. Ito, nagpapisa natin mamulaklak. Oh. Hindi na natin lalagyan yan kasi namumulaklak na. Ito, wala pa. Ito, lalagyan natin. Malaki yung pot nito. Pwedeng dalawang litro lalagyan natin dito. Yan, 2 litro. Hanap pa tayo ng walang bulaklak. Ay, dito medyo payat yung nandito. Ito. Bunuhan pa natin ito. Medyo masyadong payat siya, madilit yung dahon niya, di ba? Ubusin ko na dito. Yan. Para lumusog. Mamulaklak siya pero ganyan, maliliit. Sobrang liliit. Eh, ganda ko maabunuhan.